baka magpaulan ng dock sa... So hello mga ka-FBS, today is deadline ng inventory list. So napagdesisyonan na dumaan na lang sa Belvedere. Doon tayo sa Anaya uli dadaan kasi mas mabilis kasi doon kaysa kung dito tayo dadaan sa Gentry dahil maraming estudyanteng papasok. For today's vlog, magkahabol tayo sa 4 na RDO. Let's go! Munyeta, 4 na RDO. Nagkaroon kasi ng holiday. Tansyado ko na to eh. Talagang laging 28 kasi. Ngayon lang nawala ng pasok mo. Nag-Chinese New Year ng January 28. Grabe naman talaga si... Akala ko naman February 4 pa yun, no? 3, ganun. Ayun, for today's vlog, mag-ano tayo, pupunta tayo doon sa 4 na RDO. Ang 4 na RDO pupuntahan natin is 54B, 52, 31, 34, at saka 28. So 5 pala. Kala ko 4. 5 RDO pala pupuntahan. Pero kasi yung 31 at saka yung 34, nasa isang building lang naman yun. Kaya hindi ka na masyadong mahihirapan doon. So doon tayo sa... Ang pinakamahirap dyan, yung Paranaque. Kasi yung 52. Kasi mabagal lang ano doon eh. Proseso kahit deadline eh. Pero sa ano, dito sa 54B, mabilis naman yan. Basta maibigay mo na yung requirements, okay na. So... sa ngayon, mabiyahe tayo. Dito na tayo dadaan. Talagang kahit saan tayo dumaan, traffic. Pero dito na lang tayo dadaan kasi dito eto lang, yung bayan ng 13 ang traffic at saka yung Belvedere mismo. Mamaya update ko kayo ulit. So, let's go. Okay, pumasok na naman tayo dito sa Anaya. Ay nako, ito ang pinakamasarap. Patrata na. Patrata na. Slow down, truck is approaching. Iniw-niw-niyaw. Japanese nga siya, ang alam nilang siyempre pinractice niya lang yun. Ikaw naman, Japanese nga siya, yun lang alam niya, yung pinractice niya. First RDO na pupuntahan natin this morning is itong 54B na naman. Unahin na natin to dahil ito yung malapit eh. Good morning! So, ang ating first trip 54B. Ay nako, last day ng inventory list kasi. Ito ang ating first trip. So 5 RDO po talaga yan. Kaso yung isang RDO kasi nasa isang building lang. Kaya asa ngayon dito tayo sa Kawit muna.
Tapos sunod natin Parañaque. Yun ang pinakamatagal. Tapos doon naman sa kabila, ang matagal doon yung pagkuha ng number. Pero kapag nakapasok ka na sa loob, ang sunod na is yung RDO 28. Yun ang pinakamalayo. Kahit alas 4 pa dumating, okay lang. Ay ako. 8:24, so kabubukasan ng biyaya. Ano yan? Oh my! Hello po. Inventory list? Good luck. Dito pa lang. Ano may katawi, no? Para uuwi. Kawawa si ate. Po. Wala pang doktor ba? Bumili mo na kay Doktor Blo. Hindi mo na ako doktor. Mantala ko na yung holiday, ma'am. Kaya pin-repair ko na. Okay na po. Nakalay na ako po. Basta huwag lang sa pila. Ate, sumakap na nito pala. Ano po? Hindi ko po alam kung ano pa po ang kailangan nyo. Dahil receiving Wala pang doktor. Doktor na lang. Pakit sa iyo. Mauna ka talaga, ma'am. Marami ito akin. Ayan. Meron dito doktor. Meron din dito. Meron na ako. So, ito ang haba ng pila para lang sa inventory list. Grabe siya. Inventory list, inventory list. Haba po ng pila sa inventory list. Okay, so today, tapos na ang ating first objective. Magpa-inventory din sa 54B na ako. Pupunta tayo ng Parañaque. Ay, so tara, let's go! So, di na tayo nagbinakayan at traffic. So, umikot tayo. Pero medyo malayo kasi rito eh. Pero at least dire-diretso, hindi kaya sa binakayan. Hindi ka makakahapit eh. Traffic sa may bandang Metro Bank. We're going to Parañaque. So, palabas na kami ng Cavite. Ay naku, nakakapagod tong araw na to, promise. Oo, dadaan ulit. Ang sikat na shortcut sa Cavite. Ang tawag nila dito, expressway ng mga motor. So, pero ang talagang kalasadang to ay sa Pote, River Drive talaga. So, dito na lang ako dadaan papuntang Parañaque. O, tara. Bumiyahe tayo ulit. Let's go! Okay, so hindi tayo dyan. Dito tayo sa diretso. Oop. Let's go! Saan yung pila ng inventory list submission? Dito? Pagkapila sa pagpasok. Ano? Gadaw? Wala. Teka, sige. Saan yung last pila, te? Dito? Oo. Kompleto na po ito. Pwede na po. Pwede na po kayo.
Pag meron na? Pag may Stop na. Tapos na po, sir. Kompleto na. Lasabit na lang. Ah, pwede na doon. Ito, doc stamp lang to. Yes, sir, ba na? Or ano yung pagkakataon? Ano mo to, i-goma mo yan. Ay, meron na ako sa loob. Pero ano ID, sir? ID? Sa alam mo. Ano to, sir? Parang stamping lang? Parang stamping lang? Sa inyo. Uwi na. Tara na. Let's go. Oh, lumiko, Jesus. So sa ngayon, tapos na kami rito. Pagka kumpleto, i-stop na nila, mabilis naman. So, kumpleto naman ng ano ko. So, next destination is RDO 31 and 34 dahil nasa isang building lang sila eh. Yun, tingin ko mahaba ang pila doon papasok ng intra. After nun, RDO 28 and we're done. So doon, kakaliwa tayo dyan kasi may social ka tayo ulit. Ha? Bawal pumasok. Asa ko. Bawal pumasok. Kakaliwa nga, bawal pumasok. Dadaan kasi tayo dun sa ano, dun sa bulungan. Kaya naka-short, naka-chinelas, naka-sando. Nahuli na naman ng mga pasaway. Alam na magbumotor, naka-short, naka-sando pa. Ay, naku, alam naman napakahigpit dito sa Paranaque. Bawal pala dumaan na ngayon dun. Hindi ko alam ha. Dati kasi dumaan ako doon, pambira, bawal pala dumaan ngayon doon. Huh? Bawal pala dumaan. Bulungan na. Papunta na ng bulungan. Nako. Pa Maynila kasi kami, kaya dito na kami dumaan. Oh, titingin-tingin ka lang sa mga tasbu. Ang daming tasbo rito na ano, kaya kailangan medyo, kung first time ka lang dadaan dito, magtitingin ka sa tasbo. Butas, excuse me, ng kalsada. Update tayo mamaya uli, pag nandun tayo sa bulungan. Dito na kami ngayon sa bulungan. Bulungan Paranaque, ang shortcut ng mga taga Cavite. Pero ngayon hindi na 17 minutes ang biyahe rito, parang mga 20 plus na din dahil sa hubs. Tsaka yun, syempre ginawa na nila ng ikot-ikot. Dati kasi walang ikutan eh, kaya inaabot din ng 15 to 17 minutes ang biyahe. Okay lang. Kaysa naman bumiyahe ka ng isang oras, okay na yun. Kahit 30 minutes pa eh, pwede naman. Walang problema yan. O yan, nilagyan na nila ng ikot para huh? Galing. Ah, no entry yung side lang na yon. Wow. So, biyahe tayo ulit. Papunta doon sa... Hindi man tayo talaga dadaan ng Muwan diretso. Mag-update na lang ako mamaya pag nasa Rojas Boulevard na ako. Sige, bye-bye. Uy!
Document number 319, May 22. 19, ma'am. Ano yung number mo? 319 lang po. Wait lang. Thank you. Nasa tunod mo to. Lugos nila ng daan. U-turn lang tayo, papunta tayo ng Quezon City. Liliko tayo dito sa highway dadaan, boys and girls, mga ka-FBS. Ito tayo sa may Aurora Avenue, sa may Osmeña Highway. So tara na, let's go. Sa ilalim tayo ng Osmeña Highway. Dito tayo sa overpass sa kanan. Barangay 838, Zone 91, Manila. Hindi ko na record. Let's go! Pagkagago dito tax. O sige na, mauna ka na. Ayaw magbigay. O di mauna ka. Ganoon din naman. Pagdating mo sa dulo, mauna rin naman ako. Fisher Mall na. Fisher Mall. So nasa Quezon Ave na tayo. Dadaan tayo ng Fisher Mall. Eto na. Pag sa taas kasi meron stoplight. Pag dito sa baba, medyo traffic lang doon sa entrada, pero diretso lang. Okay. Commonwealth, let's go. Buti po lang ako. Kasi binili. Bilis lang pala eh. So dadaan tayo ulit sa Commonwealth papuntang Quezon. Okay, sa ngayon pauwi na kami papuntang Martres City, pero nandito pa kami ngayon sa Commonwealth, Quezon City. Ay, teka lang. So hindi na ginabi na rin kami kahit paano, talagang na-surprise kami yung RDO 28 ang mabagal ngayon. Di gaya nung nakaraang taon, siya yung pinakamabilis. Ngayon siya yung pinakamabagal sa lahat ng pinuntahan namin. So, lesson learned dito sa inventory list. Number 1, documentary stamp. Talagang yan ang pinakakailangan. So, pag tungtong pa lang ng January or last week ng December, bumili na kayo ng documentary stamp talaga. Bakit? Dahil pipila kayo ng matagal pag di kayo nakabili ng documentary stamp. Number 2, please check your BIR RDO office about the requirements of inventory list.
Dahil iba-iba po sila ng requirements. So, doon sa iba, sa Cavite standard. 2 USB, may inventory o wala. So, lalagyan ng 2 documentary stamp, yung 2 SORN, tapos yung isang SORN ay copy. So, ganon. Sa Cavite yun, ha. Sa Parañaque, isang USB lang, tapos isang SORN lang ang mayroong documentary stamp. Tag-isa lang. Sa 31 naman, kung pareha sa inventory, isang USB lang. Kasi 3 kasi yung pinasa ko eh. Napare-parehas eh. Kasi copy nga lang yun. And then, sa Pandakan, kapag dito sa RDO 34, kapag no inventory, no need na USB. Pero, mas maganda kung may dala ka pa rin USB kahit yung pinakamura lang. Para in case na may bago uli silang plataforma, eh hindi ka naman inibago kasi meron ka na USB. So yun lang. At saka number 2, mag-file ng maaga. Ay, number 3, 4, mag-file ng maaga. Grabe, ang haba ng pila. Nauubos ang... Buti na lang yung pinakalas na RDO ang pinakamahaba ang pila. Kahit magmadamagan na tayo, walang problema. Pero mahaba ng pila, pero almost siya yung pinakamabagal. Almost 2 hours ang ginugol namin sa kanya para matapos. Yung iba ano lang 30 minutes lang. Sa Cavite 30 minutes lang. And mamaya i-update ko kayo kung malapit na ba kami makauwi. Doon na natin tatapusin yung video. So sa ngayon babiyahin muna ako. So let's go, tara. Ay, nakakaantok. Doon na tayo sa baba dadaan. Ito, yung daanan papunta ako sa PITX. Pero dire-diretso lang. Sikat na to sa mga nagbablog. Tatawagin na lang natin isang tatawagin na lang siyang expressway ng mga motor. Madalas naman dumadaan dito motor at bike eh. Siyempre, sa bulungan na naman ng pasok para madaling makauwi sa bahay. PITX. Laki-laki na ng PITX ngayon Ayun, kulay green na. Marina. 17. Makulimlim ang panahon Sabi sa amin ulan daw sa Cavite ngayon. Ngayong araw na to, January 30, 2024. 25 pala, sorry. Naulan daw sa Cavite pero ampun lang. Malalaman ko yan pagpasok natin dito sa may boundary. Okay, so nandito na kami ngayon sa Maple Grove, General Trias at yun nga, nakauwi rin kami ng Cavite. So, hindi ko na patatagalin. So, dito ko na po tatapusin ang ating video. So, sa ngayon, ang ating nagawang trabaho ay 5 RDO sa loob lang ng isang araw. Bento release ka lang. FPS to. So, yun nga, sa ngayon, safe naman kami nakauwi sa Cavite. Putik. Ang labo talaga.
Safe kami nakauwi sa Cavite at tinaas ko na yung helmet ko. Malabo talaga. So, matapos namin yung 5 inventory list at sa masamang balita, wala pong extension. So, lahat po na mag-inventory list bukas, may penalty na po kayo na 1,000 pesos. Pero depende sa BIR kasi sa Makati, nagbe-base sila per item. So, sa Makati yun ha. So, kung meron kang 4 items na nagkakahalaga ng, for example, is 15,000. So, doon nila i-base ang penalty mo. Pero sa Maynila, kung doon ka magpapa-penalty ng inventory list, kahit magkano pa yan, automatic 1,000 pesos. So, bakit sila magkaiba? Well, hindi ko rin alam dahil nga yung magpa-receive lang ng inventory list, iba-iba rin ang technique nila eh. Dito sa Cavite, as I mentioned, kailangan natin ng yung dalawang SOR natin, kailangan may documentary stamp, 2 USB, may inventory man o non-inventory, yung no inventory. May no inventory ka man o may inventory ka, 2 USB. Tapos may envelope. Okay? So, doon naman sa Paranaque, 2 kopya lang. Isang may documentary stamp, isang wala. So, i-receive nila yung may documentary stamp. Kukunin nila yung may documentary stamp tapos sa'yo yung receiving copy. And dahil ang USB ay nagre-represent sa kanila as kung ilan ang stock mo dun sa loob. So, kung isang page lang yung ano mo, kung isang page lang ang yung inventory list, so isang USB lang. Kung wala kang inventory, isang USB lang din. Moist. Sa Maynila naman, ang dami ng USB ay dumidepende sa dami ng iyong inventory. So, kagaya nung pinasa ko, isang page ng inventory, isang USB lang. Tapos, isa lang din yung may documentary stamp at saka 2 lang din. May receiving copy lang din. Ay! Oo, 2 din, dalawa pala. 2 pala sa kanila. Tapos isang may documentary stamp, isang wala. Tapos sa'yo yung may documentary stamp. So, 3 din. Pero sabi nila doon, pwede daw na tag-isa lang. Ang gulo nga eh. Then, kinuha nila isang USB, yung isang USB sinuli sa akin. Doon naman sa RDO34, yung yung isang USB, ay since no inventory, so nireceive lang nila yung SORN ko, tapos binalik nila yung USB kasi no inventory daw. So doon is 1:1 din ang copy, so 2 kopya lang, isa sa kanila, isa sa'yo. May documentary stamp din. Dito naman sa pinaka-last natin, which is yung RDO28. Isang pwedeng pwede nang walang documentary stamp. Pwedeng meron. Pero kanina nakikita ko doon sa RDO28, at least yung i-receive nila may documentary stamp. Yung sa kanila. Tapos USB, kung may inventory, kukuha na nila ng USB. So, binigay ko 2. So, sinuli na naman nila yung isa. Isa lang daw ang kailangan nila. So, yun nga. Every year, may iba't ibang paraan ng BIR sa pag-i-implement ng inventory list. I think, ang pinakamagandang gawin nila dyan, i-centralize na lang nila yung pag-i-inventory list. Syempre, kung kaya ng online, much better. Kagaya ng 1604E. So, yun nga, mga online ng online ng kanilang filing. So, much better sana kung ganun. Kung online na lang. Tapos, Gmail na lang i-attach doon sa mismong inventory list. Pero, I don't think so na mangyayari yan in the near future kasi one month naman ang ibinibigay naman nilang palugi dyan sa inventory list.
nagkakaroon lang naman ng problema dahil sa pagpapareceive ng iba. Iba-iba yung policy, kaya tumatagal. Tapos itong gabi nung umuwi na kami ng bandang gabi, inabot na kami ng ulan dito sa Cavite pagpasok namin. Tama nga, legit, umaambon pagpasok namin dito. So yun lang yung summarize ng ng biyahe natin. So sa ngayon, pauwi na kami. Dito ko tatapusin yung aking video. So this is Brian saying na always pray to God before drive. Mag-ingat, ride safe para hindi ka matulad sa kaninang bumangga sa truck. Huwag kang yuyuko, dapat nakatingin ka na sa kalsada. And keep supporting us by following our page, Pilisa Bookkeeping Services, and subscribing to our channel, Pilisa Adventures. Dito ay pinapakita natin lahat ng biyahe sa Pilisa Adventures, kung saan tayo nagpunta. At syempre, kung meron tayo madadaan ng tourist spot, kung may oras pa, pupuntahan din natin. So kung gusto niyo naman ng pure work, nandun po sa Pilisa Bookkeeping Services po ang lahat ng ating pure work. Walang masyadong biyahe. So yun yung goal ng ating dalawang channel. So yung isa is yung full, yung isa naman is pure work. And then minsan naglalagay rin kami sa aming mga TikTok at Instagram. Pero more on focus namin sa page is yung YouTube kasi maganda yung quality doon. At saka syempre sa work, sa Facebook. So kung nagustuhan nyo to, like and follow our page and subscribe to our channel. Maraming salamat po. Goodbye. Ay naku, sinisipon na ako. Sobrang lamig kasi. Sige na, babush.